Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 18, 2026, Lunes ay kapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 19, verses 1 to 8. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roon ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila, "ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatwid, bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo ay pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at matapos nating ipagdiwang kahapon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit at ngayon naman ay naghahanda tayo para sa pagdiriwang na huling linggo na kung tutuusin, pagtatapos ng tinatawag natin panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, na dahil susunod naman matapos ang linggo ng pag-akyat ni Jesus ay ang kapistahan naman ng Pentecostes, ang pagbaba naman ng Espiritu Santo na pangako ng ating Panginoong Jesucristo na bago siya umakyat, sinabi niya na ito at itinagubilin na hintayin ang Espiritu Santo ng katotohanan na siyang kanilang magiging gabay. Kaya sa ating pong unang pagbasa sa unang araw ng linggong ito, ay ipinangaral ni San Pablo ang mabuting balita sa mga taga-Korinto. At matapos nga na siya ay manatili doon at marami po ang nakarinig at napaliwanagan tungkol sa binyag na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At sila po ay sumampalataya na sadyang habilin at narinig natin sa ating Panginoon kahapon, na sabi niya, binyagan ninyo at tumayo kayo sa lahat ng dako o sulok ng sanlibutan at binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ito yung ating pananampalataya. Kaya tayo bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat huminto. Hindi tayo pwedeng panghinaan, hindi tayo pwedeng madismaya. Sadyang napakaraming tao pa ang nangangailangan mapagpahayagan ng salita ng Diyos. Pero ito ay nangangailangan siyempre, una, kaalaman o karunungan na nagmumula sa Espiritu Santo. Ang karunungan na dapat natin tinataglay. So hindi ka pwedeng magpahayag nang wala kang karunungan. Ibig sabihin na walang kaalaman tungkol sa pananampalataya. So, at siyempre, nangangailangan din ito ng napakahabang pasensya sa mga taong kapos ang pangunawa, sa mga taong sarado ang kanilang kaisipan, at sa mga taong siyempre medyo sabihin natin slow o yung isang kabaliktaran ay rigid
na alam na nila kung ano ang tama at mabuti, pero kabaligtaran naman. Kaya nawa ay sa ating pong pakikilahok sa pagpapahayag ng mabuting balita, pagandaan din natin ang mga karanasang ito na pwede tayong tanggapin, pwede rin tayong questionin, pwede tayong paniwalaan, pwede rin tayong pagdudaan. Basta't mahalaga, tayo muna ay dapat mayroong sapat na karunungan at kaalaman sa ating pong gagawing misyon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.